Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa piging saliwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahon. Anong di tayo ligapin, bayan muling magtipon, awitan ang Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, patuloy po ang katapatan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Naway ating maramdaman at mapagtanto na patuloy niya po tayong binubuklod sa kanyang pag-ibig at awa. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan ang lahat ng nagawang kasalanan laban sa Diyos at sa isa't isa, at hilingin sa mahabaging Diyos ang kapatawaran at awa. Sabay-sabay po nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong utos ay aming mahalin, ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, kumilos agad ang mga hentil at ang mga Hudyo, kasama ng kanilang mga pinuno, laban sa mga apostol. Binalak nilang lapastanganin at batuhin sila. Subalit na malaman ito ng mga apostol, sila'y tumakas,
patungo sa Listra at Derbe, mga lungsod ng Lycaonia, at sa lupaing nasa palibot, at doon nila ipinangaral ang mabuting balita. Sa Listra, may isang lalaking di makalakad sapagkat siya'y lumpo mula sa pagkabata. Nakaupo siya at nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpoy may pananampalataya upang mapagaling, tinitigan niya ito at malakas na sinabi, "Tumayo ka ng tuwid." At lumukso ang lalaki at nagpalakad-lakad. Nang makita ng taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Lycaonia, "Nanaog sa atin ang mga Diyos sa anyong tao." Tinawag nilang Zeus si Bernabe at Hermes naman si Pablo sapagkat siya ang tagapagsalita. Nasa pagpasok ng lungsod ang templo ni Zeus. Nang marinig ng saserdote nito ang nangyari, nagdala siya sa pintong lungsod na mga torong may kwintas na bulaklak upang ihandog niya at ng taong bayan sa mga apostol. Nang malaman ito ni Bernabe at Pablo, hinapak nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, "Mga Ginoo, huwag ninyong gawin iyan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinangaral namin sa inyo ang mabuting balita upang talikdan ninyo ang mga bagay na ito na walang kabuluhan at manumbalik kayo sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit, ng lupa at ng lahat ng naroroon." Nang nakalipas na mga panahon, hinayaan niyang sundin ng lahat ng bansa ang kani-kanilang kagustuhan. Gayunmay, nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuspos ng kagalakan ang inyong mga puso. Sa kabila ng mga pananalitang ito, nahirapan pa rin sila ng pagpigil sa mga tao sa paghahandog sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Dapat natin papurihan ang pangalan ng may kapal. Tanging sa iyo lamang poon ang dakilang karangalan. Hindi namin maaangkin, pagkat ito'y iyo lamang. Dahilan sa ika'y tapat at wagas ang pagmamahal. Ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa, "Nasaan ba ang inyong Diyos?" ang palaging winiwika. Dapat natin papurihan ang pangalan ng may kapal. Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin, at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin, ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos, sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Dapat natin papurihan ang pangalan ng may kapal. Pagpalain sana kayo, pagpalain kayong lubos, pagpalain ang lumikha ng langit at sansinukob, Panginoon na may-ari ng buong sangkalangitan, samantalang ang daigdig ay sa tao ibinigay. Dapat natin papurihan ang pangalan ng may kapal. Hallelujah. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kaniya." Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iscariote, "Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan?" Sumagot si Jesus,
Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami isa sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo na lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga, mga kapanalig. Ang paglayo ng mga apostol sa mga umuusig sa kanila, sa mga gumagawa sa kanilang karahasan, ay ginamit ng Diyos na kapamaraanan para kumalat ang mabuting balita. Kung hindi man sila tinatanggap ng sarili nilang mamamayan, ang mga Hudyo, lubos naman ang pagtanggap ng mga Hintil o ng mga hindi Hudyo sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naging daan po ito para mabilis na kumalat ang pananampalataya, ang mabuting balita. At katulad ng sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ng mga nakaraang araw, na kung tutuparin natin ang kaniyang utos, sasampalataya tayo sa Kanya, magagawa natin ang mga ginagawa niya at higit pa rito, sapagkat siya'y pupunta na sa Ama. Nakarinig po natin yan, nagawa ni San Pablo ang muling pagpalakad sa isang di makalakad simula pa ng kanyang kabataan. Lumukso ito na para bagang wala siyang kapansanan, na ikinamangha ng mga tao na itinuring nilang Diyos ang mga apostol na sina Pablo at Bernabe. Kaya namang ginawak nilang kanilang damit, pinunit nilang kanilang damit at ipinakilala nilang kanilang mga sarili na sila immortal, katulad ng sino man doon sa pagkakataong iyon. Ang pinangangaral nila ay si Kristo na muling nabuhay, ang Panginoon ng langit at lupa. Na sinasabi naman ni Jesus sa Ebanghelyo, mga kapatid, na ang totoong pag-ibig ay pagsunod. Alam po natin na hindi lang emosyon. Hindi lang emosyon ang pag-ibig. Ang emosyon ay may kakabit, ang pag-ibig, maliban sa emosyon, ay may aksyon. May aksyon po ito. May gagawin tayo. At ang isa sa gagawin natin ay pagsunod. Tuwing nakaririnig po ako, mas malimit po ito sa mga kabataan at sa mga inihahanda sa First Communion, sa kanilang pangungumpisal. Hindi po nawawala dyan yung katigasan ng ulo at di pagsunod sa mga magulang. At siyempre agad kung tatanungin niya mga yan na, mahal mo ba ang iyong mga magulang? Agad-agad yan nasasagot na, opo, Father. At pag tinanong mo na, ba't di mo sinusunod? Ba't wala kang pagsunod? Bakit yung simpleng bilin na ayusin ang hinigaan, hugasan ang pinagkanan, bakit ka ako hindi magawa? At maging sa atin pong hindi na mga musmos, hindi na po nasa kabataan, marami din po tayong di pagsunod sa buhay na ito. Lalo na yung may mga kinalaman sa pananampalataya. Pag nahihirapan na po tayo, hindi na po natin itinataya ang ating paniniwala, ang ating paninindigan bilang mga tinubos ni Kristo. Nawawala po yung diwa ng pagsunod. Narinig niyo po kanina sa pambungad na panalangin, sa collect. Manatili, anumang pagbabagong mangganap sa kapaligiran natin, mananatili ang ating pagtitiwala sa Diyos. Hindi po ito madali kapag hindi po tayo nasanay. Hindi po tayo nasanay.
Tingnan niyo po ang buhay ng mga banal. Nung isang araw po binabasa ko po ang buhay ni Saint Gemma Galgani. Ewan ko kung narinig niyo na po siya. Isa po siyang mystic. Grabe po ang kanyang dinanas na hirap. Sapagkat nung inanyayahan po siya ng mahal na ina, in a vision, kung nais niyang makiisa sa hirap ng kanyang anak, ating Panginoong Kristo, agad po siya sumagot na oo. Kaya naman po, yung mga latay sa likod ni Jesus nung siya'y hagupitin, lumalabas po yun sa likod niya. At yung mga pinaglagusan po ng koronang tinik, nariyan po sa ano niya, yan po sa ulo niya. Pero ang maganda po rito, hindi po nagbago yung kanyang desisyon. No? Napa-oo lang po ako kasi akala ko, kaya ko, akala ko madali. Hindi po. Hanggang sa huling bahagi ng kanyang buhay. At hindi po nagtagal ang buhay niya sa daigdig. She died at 24. Hindi po ako nagkakamali. Napunong-puno po ito ng hindi lang po yung panahon na tinanggap niya ang pakikipag-isa sa paghihirap ng Panginoon nung tayo po ay sa kanyang pagpapakasakit, maging sa kanyang pagkabata, nagsimulang maganda ang buhay nila, subalit ang kanilang negosyo ay hindi naging maganda ang takbo at naapektuhan ng husto, nabaon sa utang, naapektuhan ang kaniyang mga magulang, kapwa ito namatay, naulila silang magkakapatid, napunta sila sa pangangalaga ng mga kamag-anakan. Pangangalaga, dapat, pero hindi naman po yun ang naranasan nila. Kalupitan po. Para po silang alila. Hindi po pangangalaga ang kanilang naranasan. At hindi po siya nakapag-aral, subalit, grabe po ang karunungan na ibinahagi sa kanya ng Diyos. Dahil pinagsulat po siya ng diary ng kanyang confessor. Nung siya po yumao, nung binabasa nila yung mga nakasulat doon, nagtataka sila kung saan siya kumuha ng ganong kalalim na kaalaman tungkol sa spirituality, tungkol sa Panginoon, tungkol sa pananampalataya, na mistulas siyang mayroon pong malalim na kaalaman sa theology. Pero simple po ang ano niya. At hindi po nila maiwasan na ihambing ang kanyang mga sinulat sa mga sinulat ng isa pang mystic na si Saint Catherine of Siena na isang doctor of the church. Ang pagsunod, mga kapatid, sa kalooban ng Diyos bilang tatak ng pag-ibig sa Kanya ay labis po ang dinudulot nito sa atin. Hindi lang po tayo babaguhin, di lang po tayo patatatagin. Nariyan po ang pagkakataon na gamitin tayo ng Panginoon para sa kanyang plano, sa simbahan, sa pananampalataya, sa pagiging daan ng pagbabalik loob ng mga tao. Ang isa po sa nagpapahirap kung bakit hindi po natin, ang ating isip nagsasabi, mahal natin ang Panginoon. Pero yung ating gawa, kulang na kulang po ng patunay ng nasabing pagmamahal. Kasi wala po tayong pagsunod. Wala po tayong pagsunod. Yung mga simpleng bagay, kung tutuusin, simple lang siya. Halimbawa na lang po, yung pag-aalala. Yung po ang binigyan kong diin noon kahapon. Kasi nga, yung sabi ni Jesus na, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Yung isa ko pong misa, pangalawang misa, sabi sa akin, lumapit sa akin yung isa nagsimba. Sabi niya, yun nga po, Father, ano ba ito? Bakit hindi? Bakit nakadikit sa isip namin palagi ang pag-aalala
pag-aalala na palaging negatibo. Sabi ko sa kanya, di po ba? Sabi niya, Father, 27 na ako, pero 72 po ang ibig niya sabihin. Oh, in that 72 years of your existence, hindi ba napakatapat sa iyo ng Diyos? Hindi siya nagkulang. Di ka pinabayaan. Umabot ka sa ganyang edad. Di ka ba nagtitiwala na patuloy kanyang iingatan, aalagaan sa mga darating pang panahon? Kung ilang taon pa man yan o ilang dekada, hindi natin alam. Pero alam ng Diyos. Alam ng Diyos anong ikabubuti natin, anong maigi sa atin. At syempre, ang pinakamaigi sa atin, buhay na walang hanggan. Hindi kayamanan, hindi katanyagan, hindi kapangyarihan, buhay na walang hanggan. Kaya turuan po natin, mga kapanalig, ang ating mga sarili. Turuan po natin na totoong sumunod sa Diyos kung talagang iniibig natin siya. Nang sa ganon, manahan siya sa atin. Siya ang Ama at ang Espiritu Santo. At ganap niyang ilahad ang kanya. Kasi yung mga sinabi at ginawa ni Jesus nung siya'y narito sa lupa, bagamat napakarami na nito mga kapatid, sabi nga ni San Juan, marami pa siyang ginawa na hindi nakatala. Dahil kung isusulat yung mga yon, hindi magkakasya ang aklat sa mundong ito para walang paglalagyan ng dami ng aklat ang mundong ito. Pero yung mga nasa sulat na yun ay sapat na. Sapat na para tayo matuto, sapat na para tayo magbago, at maligtas. Pero ito po, sa pamamagitan po ng pagmamahal na may pagsunod kay Jesus, marami pa siyang gustong ilahad sa atin. Tingnan niyo po ang nilalahad ng Diyos mismo sa mga banal na nagpakita po ng malalim matinding pag-ibig na isinuko nila ang kanilang buhay, lakas, puso at kaluluwa. Tingnan niyo po ang inilahad ni Jesus kay Santa Maria Margarita ng Alacoc. Tingnan mo inilahad niya kay Santa Faustina. Tingnan mo inilahad niya kay Santa Teresa ng Niño de Jesus at isa pang Teresa ng Calcutta. Na kung titingnan mo po mga kapatid, pare-parehong mga nagpakita ito ng undivided na pag-ibig at pagsunod sa Diyos. Pero may kanya-kanyang marka po ng pagpapahayag sa Jesus ng kanyang sarili. Kasi nga po, nasa degree, nasa antas po ng ating pag-ibig at pagsunod. Kakaperanggot na pag-ibig at pagsunod, ikaperanggot lang po ang paglalahad ng Panginoon sa atin. Para ibigay po natin ng todo, makikita po natin ang higit pa na maaring ikagulantang ng mundo. Pero ito mga kapatid, hindi para tayo ay sumikat. Hindi ito para tayo ay pagkaguluhan, katulad na nangyari sa dalawang apostol na sina Pablo at Bernabe. Ito po ay para sa kapakinabangan ng sangkatauhan at ng inasimbahan. Tandaan po natin yan, kung tayo man ay pagkalooban ng grasya na umibig ng tunay at tapat na may 100% din pagsunod, pagpapasakop sa Diyos at inihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa isang kapamaraanang tayo mismo mahirap maintindihan na ikagugulantang natin mismo at ng mga tao. Hindi po ito para sa kung ano man na kapritsyo at kung ano man na layaw o kinasanayan ng mundo na tayo ay maghatid ng pagkainteresan, pagkaguluhan, pagkadumugin. Hindi po yun. Hindi po yun. Isang bagay na hindi po yung kasali sa paglalahad ng Diyos ng kaniyang katapatan, ng kaniyang katotohanan na pwede niyang ibigay ng labis-labis doon sa mga tunay na magmamahal ng may pagsunod sa Kanya. Hindi yung pagmamahal lang po na binibigas ng ating mga bibig. Unti-unti po, habang malinaw po ang ating isip, malakas pa po tayo, unti-unti po nating ibigay ng todo ang ating mga sarili
sa pag-ibig na ito na iniaalok ng Diyos na nasusuportahan o natutukuran ng pagsunod. Yun po ang mahirap na parte, yung pagsunod. At diyan po bumagsak ang tao sa pagsunod. At patuloy pong nauulit yan, binibigo natin ang Diyos dahil hindi po tayo sumusunod. Naway tulungan po tayo ng mga biyayang abot kamay natin upang maganap sa atin ang plano ng Diyos na bagamat hindi madali, posible po doon sa mga nais itong tanggapin. Amen. Buong pagtitiwalang itaas natin ang ating mga puso sa Diyos Ama na gumagabay sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan, naway isabuhay ang diwa ng Ebanghelyo at isagawa ang kalooban ng Diyos sa kanyang paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayong lahat, naway magsikap na itaguyod ang katarungan at karangalan ng tao, lalo na ng mga mahihina at mahihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Bilang isang pamayanan, naway itaguyod at tulungan natin ang bawat isa sa pamamagitan ng pag-ibig at kabutihang ipinakita sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga may karamdaman sa kanilang katawan, pag-iisip at kaluluwa, naway makatagpo ng ganap na paggaling. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namayapa, naway makapasok sa lugar na inihanda ni Kristo para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Amang makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga panalangin at buksan ang aming mga puso upang tanggapin at ibigin ang aming kapatid na nangangailangan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapirbangan at sa buong sambayan banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, Ama among tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kay isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Napanirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay pinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ang mga ginagawa namin ngayon pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang mga lingapin mo simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kaisa ni Leo na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay.
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Buong pananampalataya at pag-ibig nating awitin ang panalangin itinuro ni Kristo. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kariyan at kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Pagbigayan tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa ating lahat.
Narito si Kristo, ang kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag sa pakinabang ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway pakaingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming mapagmahal, kaming pinagpasalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mo lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa lahat na may karamdaman. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagpagaling. Sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang lahat na may sakit, physical man, emosyonal o espiritual. Hipuin mo po sila ng iyong mapaghimalang kamay at pagalingin ayon sa iyong banal na kalooban. Sa iyong mapagmahal na kamay, itinataas namin ang lahat na may sakit, ang mga dumaranas ng kanser at matinding karamdaman, sakit sa puso at mataas na presyon, diabetes at iba pang sakit sa dugo, sakit sa bato at atay, arthritis, rayuma at pananakit ng katawan, karamdaman sa baga tulad ng hika at pneumonia, trangkaso, lagnat at iba pang impeksyon,
mental health conditions tulad ng depression at anxiety, COVID-19 at iba pang viral diseases, sakit sa mata, tenga at balat, paralisado at may kapansanan. Hipuin mo po sila, O Diyos, at pagalingin ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo po sila ng lakas ng loob, pag-asa at kapayapaan sa kanilang laban. Gamitin mo ang mga doktor at gamot at iba pang paraan bilang daluyan ng iyong kagalingan. Gayon din ang lahat na nagpapagal upang sila'y gumaling. Bigyan mo po sila ng lakas upang kayanin ang anumang sakit na kanilang pinagdadaanan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang kaginhawahan sa kabila ng kanilang paghihirap. Pagpalain mo rin po ang kanilang pamilya at mahal sa buhay na nag-aalaga sa kanila. Naway wag silang mawala ng pag-asa kundi patuloy na magtiwala sa iyong pagmamahal at habag. Sa lahat ng may bigat na dinadala, ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Kasama kanila sa bawat sandali ng kanilang laban. Tulungan mo rin po kaming maging instrumento ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-aalaga at suporta sa aming kapwa. Hinihiling naman ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na, humayo kayo't ibiging tunay ang Panginoon, hindi lamang sa salita, kundi lalo na sa araw-araw nating gawa. Amen. Magsingawin kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsingawin sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang mga Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba